Ay magandang gabi po, sa ating pong welcome po sa ating pong, online Bible study. At para po sa pambungad na awit, awitin po natin itong Palasyo sa Kaitaasan. Kahit na kubo ang aming tahanan dito sa lupa, may kasiyahan pagkat sa langit may naghihintay na kaharian ditong lantan. Ako'y may bahay na di masisira doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Kahit sa buhay na ito'y mahirap, ang kaulayaw ay usad sa tlang. Walang sariling tirahan tiyan doon sa langit. Ako'y may lahat, ako'y may bahay na di masisira doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Huwag maawa sa kalagayan ko, pagkat sa langit ang aking tubo. Pansamantala naglalakbay dito hanggang umato sa palasyo. Ako'y may bahay na di masisira doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Sige po, maraming salamat po sa ating inawit. Marahil ay minsan po tayong umawit. Yung pong ako ay iyo, O Panginoon. Ako ay iyo, hiling mo'y dinig, badya sa aking pag-ibig. Kaya't matindi
mo ako, O Jesus, sa kinamatyan mo, krus. Ilapit mo ngayon, O Panginoon, sa dugo mong dumalo. Pakabanalin sa paglilingkod nang ako ay magusto ng matatag na pagtitiwala at sa iyo'y sumunod. Ilapit mo ako, O Jesus, sa dinamatyan mo, krus. Ilapit mo ngayon, O Panginoon, sa dugo mong dumalo. May kalaliman ng iyong pag-ibig na di ko pa malilimutan. Ngunit ang ilog ay kung natawid, saka ko mababati. Ilapit mo ako, O Jesus, sa dinamatyan mo, krus. Ilapit mo ngayon, O Panginoon, sa dugo mong dumalo. Sige po, mga kapatid, maraming salamat po sa ating pong inawit. Marahil ay para po sa ating opening prayer, kausapin po natin si Brother Renmark. Sige po, tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat. Ama, patuloy ko po namin pinupuri at pinasasalamatan po sa mabiyaya at ng gabi na inyo pong ipinagkaloob po sa bawat isa po sa amin. Muli kami po'y magkasama-sama sa pamamagitan po ng online upang patuloy po namin pag-aralan ang inyong pong mga salita. Maraming salamat po, Ama, sa makabago pong teknolohiya na nagagamit po namin para po sa pag-aaral po ng inyong pong mga salita. Bagamat po maulan po sa panahon po na ito ay nagpapatuloy po ang ganito pong gawain dahil po sa ganito pong online po. Salamat po ng marami, Ama. Pangunahan po ninyo ang bawat isa po sa amin. Ang bawat tahanan po ng bawat kapatid ay sa inyo po namin pinagkakatiwala at lalo tigit ang aming pong mga puso't kaisipan sa pag-aaral po ng inyong pong mga salita. Tunay nga po na maintindihan po namin at maisa puso po namin at matupad po namin ang mga mapag-aaralan po namin sa gabi po na ito. Dalangin din po namin ang inyong pong anak na gagamitin na magtuturo po. Nawa patuloy niyo po siyang pangunahan, bigyan po ng katalinuhan po na nagmumula po sa inyo. Upang tunay nga po na inyong pong mga salita ay maituro po at mahayag ng naiyon po sa inyong kalooban. Salamat po ng maraming, Ama. Dalangin din po namin ang mga kapatid po na pa-join pa lamang. Kayo pong patuloy po na manguna po sa kanila. Maging ang mga aabutan din po ng lesson po na ito sa online. Sa inyo po namin ipinagkakatiwala. Salamat po ng marami at binabalik po namin ang mataas na papuri sa pangalan po ng aming pong Panginoong Hesus. Amen.
Sige po mga kapatid, maraming salamat Brother Ren sa opening prayer. Marahil po ay handa na po natin ang ating pong mga puso't isipan, yung ating pong Bible, yung ating mga notebook para po sa ating pong pag-aaral ng mga salita ng Panginoon. Binibigay ko na po kay Brother Wilson sa ating pong tagapagsalita. Salamat Brother Abel at magandang gabi po sa ating lahat. Although medyo naging maulan pero salamat sa Diyos. Very safe po tayo dahil sa ating online Bible study. Tunay na ito ay isang blessing at biyaya rin po sa atin. At para po sa ating pag-aaral, nasa chapter 3 na po tayo ng Thessalonica. Kaya ipagpapatuloy po natin ngayon ang ating pong pag-aaral sa Thessalonica. At nung nagdaan po ay natalakay natin yung chapter 1, chapter 2, kung saan ay nakita po natin kung paano natanim o napasimulan ang gawain o ang church sa Thessalonica sa pamagitan po nila Pablo, nila Timoteo, at ang iba pa na mga kasama nila, at si Silvano, no? Nakita natin din kung paano po yung kanilang pagnunurish o pangangaral, yung kanilang motibo, yung kanilang hangarin ay nakita po natin na napakaganda po. At ang chapter 3 po, kung ito po ay titingnan natin, babasahin natin ang buo, mayroon po itong 13 verses. At mapapansin po natin na ang 13 verses po na ito ay nakabahagi sa tatlo. Una po yung pag-alaala o pag-alala o pagmamalasakit ni Pablo sa mga taga-Thessalonica. Makikita natin yan doon sa chapter 1, chapter 3 verse 1 to 5. And then sumunod naman ay yung sa ulat o yung report na natanggap ni Pablo kay Timoteo na nagdala ng encouragement sa kanya. Doon yan sa verse 6 hanggang verse 10. At pangatlo yung kanyang prayers simula doon sa mga sumusunod na talata. Kaya kung pag-aaralan nyo ang chapter 3, ito ay mayroong tatlong bahagi. Ako, yung pagmamalasakit ni Pablo, yung ulat na na-receive niya, natanggap ni Pablo kay Timoteo, at pangatlo, yung panalangin ni Apostol Pablo bilang pasasalamat sa naging magandang kalagayan ng mga taga-Thessalonica. Kaya sa biyaya ng Panginoon po, tignan po natin. Ako sana gusto kong tapusin kung matatapos po natin para makapag-move on tayo sa mga susunod. Pero bago po tayo magpatuloy sa ating pag-aaral, tayo po muna ay manalangin po muli. Ama, salamat po sa patuloy na biyaya na kami po ay makapagdaos ng aming pong Bible study through online. Salamat po, O Diyos. Tunay po na isang napakalaking kaginhawaan po sa amin ang bagay po na ito. At nawa po ay sa ganito po na pagkakataon ay patuloy na matuon ang aming puso't kaisipan, bagamat kami po ay hindi magkakaharap physically. At dalangin po namin na patuloy na kumilos po kayo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Nang sa ganun po ay mapagpala kami mula sa iyong mga salita. Maliwanagan ang aming mga puso at ang aming mga kaisipan. Manuris din po kami. At magsilbi rin po itong mga guidance o gabay sa aming pamumuhay bilang anak mo
at ganun din po sa aming paglilingkod po sa inyo. Pagpalain mo po ang gabing ito, pagpalain mo po ang bawat tahanan, pagpalain mo po ang mga madadatnan po ng pag-aaral po na ito. At ang lahat po ng ito ay aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Una po, gusto ko munang basahin uli natin yung dito sa chapter 3, 1 to 5, yung unang bahagi kung saan ay makikita po natin yung sabihin natin na malasakit o concern ni Pablo sa mga taga-Tesalonica. Alam naman po natin na hindi masyadong nagtagal si Apostol Pablo doon sa Tesalonica, bunga po ng mga pag-uusig ng mga kapwa niya Hudyo. Po, kaya doon sa Gawa 17 hanggang sa mga sumusunod, nakita natin na from Thessalonica, si Paul ay pumunta ng Berea, pero siya po ay sinundan din ng mga manguusig. Kaya from Berea, siya po ay pumunta sa Atenas at doon sa Acts chapter 17, iniwan niya sa Berea sila Timoteo at ang kanyang mga kasama doon po sa Berea. Kaya dito po ay mababasa natin, sabi niya, kaya't nang hindi na kami mga katiis, ay minagaling naming maiwan nag-iisa sa Atenas. Dito po makikita natin, after po kasi na umalis si Pablo sa Berea at iniwan sila Timoteo, after po nun ay maliwanag dito sa verse 2, sumunod si Timoteo doon po sa Atenas. At dito nga po ay isinugo niya si Timoteo upang makabalita, upang malaman ang kalagayan ng mga taga-Tesalonica sapagkat sila rin ay hindi nakaligtas sa mga pag-uusig na ng mga Hudyo. Kaya dito maliwanag na nag-aalala si Apostol Pablo. Kaya sabi niya rito, wherefore when we could no longer forbear, we thought it good to be left at Athens alone. Kaya nung sumunod po si Timoteo dito po sa Atenas from Berea, ay minabuti ni Apostol Pablo na kahit na siya na lang ay mag-isa. Sabi niya po rito, it good to be left at Athens alone. Alam niyo, napakaganda po noong commentary ni Warren Wiersbe, yung salitang left. Ang sabi doon sa commentary ni Warren Wiersbe, sabi niya yung kaulugan pala nung salitang left means to leave love once at death. Kung saan daw ay yung iniwan mo yung mahal mo sa buhay na mamamatay o namatay. Yun daw yung damdamin o yung hirap ng ganong sitwasyon. At both yan ay nalalaman ni Pablo, ang kalagayan ng mga taga-Tesalonica, sapagkat siya rin ay hindi nagtagal sa Tesalonica at iniwan din niya. Kinailangan siyang umalis, pinaalis siya with the guidance ng mga kapatiran, at yun nga, pumunta siya sa Berea, pero hindi siya tinantanan ng mga manguusig. Kaya siya ay nagpunta ng Athens.
Atenas, ayon dito. At kung titignan natin dito sa simula verse 1 hanggang verse 5, kung titignan natin parang repetition lang ito eh. Kasi mapapansin natin, tignan natin halimbawa dito sa, ang sabi niya dito sa verse 1, hindi mga katiis. No? Kumbaga parang merong bagay na something na nai-irritate siya o merong bagay na gustong-gusto niya na mangyari. At dito sa verse 5 ay inulit yan. Dito sa verse 5, kung titingnan natin yung salitang, sabi niya, dahil dito naman nang hindi ko na matiis pa. Inulit niya, no? Ako'y nagsugo upang matalastas ko ang inyong pananampalataya. Kaya yun yung, kung titingnan natin, yun yung tema ng chapter 3, 1 to 5. Nag-aalala si Pablo, hindi na niya matiis, gusto niyang malaman yung kalagayan ng mga taga-Tesalonica sapagkat alam niya na sila rin ay magdadanas ng kaparehas na dinaranas niya. Actually, yan yung mababasa natin dito sa verse 3 and 4. Ang sabi niya, upang ang sino may wag mabagabag sa pamamagitan ng mga kapighatiang ito, sapagkat kayo rin ang nakakaalam na itinalaga kami sa bagay na ito. Kumbaga, ipinapakita ni Pablo na ang pag-uusig o ang mga nararanasan nilang kapigatian tulad din ni Pablo ay bahagi ng kanilang pananampalataya. Kaya nga sabi niya sa verse 4, sapagkat sa katotohanan ng kami ay kasama ninyo, ay aming sinabi ng una sa inyo na kami ay mga nagbabata ng kapigatian, gaya nga ng nangyayari at nalalaman ninyo. Maliwanag na noong palang kasama ni Apostol Pablo ang mga taga-Tesalonica ay sinasabi niya ng nakapauna ang mga bagay na ito. Nang sa ganon ay hindi sila ma-surprise, hindi sila magkaroon ng question sa kanilang pananampalataya. Bagkus, alam nila na kalakip ng kanilang pananampalataya ay mararanasan nila ang mga kapigatian at ang mga pag-uusig tulad ng nararanasan ni Apostol Pablo at ng kanyang mga kasama at ng mga kapatiran sa iba't ibang mga lugar nung panahon na yon. At ganun din naman sa atin. Hindi tayo dapat ma-surprise. Lalo na kapag tayo ay naninindigan sa ating pananampalataya. Kung minsan, the more we stand in our faith, ay doon nagsisimula, dumarami, lumalaki ang mga kapigatian at mga pag-uusig at pagsubok sa ating buhay. Sabi nga ni Timoteo, ang sino mang nagnanais mamuhay na may kabanalan ay magtiis ng mga pag-uusig. At marahil yang ay natutunan ni Timoteo kay Pablo at hindi lang natutunan kundi naranasan nila. Kaya kung mayroon sa atin na dumaranas ng mga pag-uusig, pagsubok, kapigatian, kahirapan dahil sa ating pananampalataya, yan po ay normal. Yan ay bahagi
ng ating buhay. Sabi nga ng ating Panginoong Yesus sa kanyang panalangin, sa Lord's Prayer doon sa John 17, in this world are many tribulation. At minsan nakakalungkot po ang response ng mga believer. Sometimes, tinatakpan nila ito ng mga worldly comfort. Para sila ay makatakas sa katotohanan na ang mga tunay na Kristiyano sa kanilang paninindigan, pananampalataya, ay maaari silang mausig. Kaya nga, minsan mayroong mga tinatawag na compromise. Ayun ang nakikita ko ngayon. Na-lessen nga ang persecution. Na-lessen nga ang mga kapigatian, ang mga kahirapan, ang mga pagsubok. Na-lessen sa mga believer dahil sila ay nag-compromise. Nag-compromise sa sanlibutan. At dinisobey yung mga bagay na panatawag ng Panginoon sa buhay nila. Pero si Pablo, makikita natin yung kanyang malasakit. Kaya makikita rin natin ang layunin ng pagpapadala niya kay Timoteo. Kaya 2 beses natin nakita, hindi ko na matiis, sabi niya. No, very eager siya, could no longer forbear, sabi niya. I sent to know your faith. Yun yung purpose nung bakit gusto niya. Nag-aalala siya. Siguro, sabihin natin, wala atang pananalig si Pablo. Bakit nag-aalala siya? Hindi. Tinatawag itong concern, malasakit sa gawain ng Panginoon. Hindi ito kawalan ng pananalig. Bagkus, ito ay concern, pagmamahal, pagmamalasakit sa gawain na sinimulan ng Diyos sa pamamagitan nila. Sapagkat alam naman natin, ang sabi nga dito sa chapter 2, sabi niya, verse 19 to 20, sapagkat ano ang aming pag-asa o katuwaan o putong na ipagmamapuri, hindi baga kayo rin sa harap ng ating Panginoong Yesukristo sa kanyang pagparito, sapagkat kayo ang aming kalwalatian at ang aming katuwaan. Nandoon yung kanyang malalim na malasakit. Kaya lang, sa kalagayan niya, hindi niya magawa na siya mismo, bagamat gusto niya yon, no? Nasa puso niya yon. Gusto niya na siya yung pumunta, siya yung sapagat nasasabik siya. Makikita natin yan sa verse 10 ng chapter 3. Sabi niya, gabit araw ay idinadalangin naming buong ningas na aming makita ang inyong mukha at aming malubos ang inyong pananampalataya. Hindi niya isinugo si Timoteo dahil natatakot siya, no. Hindi rin yun ang reason. Sapagkat ako ang tinitingnan ko marahil ay lubos niyang iniiwas din ang mas mabigat pa na suliranin na haharapin ng mga taga-Tesalonika kung siya ay naroon. Sapagkat siya ay pinag-uusig. Actually, mayroon silang daladalang arrest warrant kay Pablo. At ang makikita natin yung layunin ng kanyang pagpapadala kay Timoteo. Makikita natin ito sa verse 2 hanggang verse 3.
Sabi niya, at aming sinugo si Timoteo na aming kapatid at ministro ng Diyos sa Ebanghelyo ni Kristo upang kayo'y kanyang patibayin at aliwin. Yun yung purpose. Yun yung mission ni Timothy. Ano po yung mission niya? To establish and to comfort. Sapagkat nga sila po ay dumaranas ng kapigatian. At nag-aalala si Pablo. Baka, ang sabi nga dito sa verse 5, sabi niya, dahil dito naman, nang hindi ko matiis pa, ako'y nagsugo upang matalastas ko ang inyong pananampalataya. Baka, yun yung worries niya. Baka sa anumang paraan, kayo'y nangatukso ng manunukso. Ang tinutukoy niya ang dyablo. Ang dyablo ay lalo kasing nagiging aktibo sa panahon pagka ang mga Kristiyano ay dumaranas ng mga kahirapan. Kaya yun yung worries niya. At ang worries niya, ang sabi niya, at ang aming pagpapagal ay mawalan ng kabuluhan. Mga kapatid, napakaalaga kasi na ang pagpapagal at paglilingkod sa Panginoon ay nagkakaroon ng kabuluhan. At yan ang mga bunga ng pangangaral nila Pablo. May mga naligtas at may napasimulang isang lokal na iglesia, yaan yung Thessalonica. At nagwo-worry siya sapagkat alam niya na pagkatapos maligtas o mapasimulan ang isang iglesia, hindi natatapos doon. Kaya dito makikita natin, matututunan natin ang pagmimisyon. Pagkatapos na mapasimula ng isang iglesia, kailangan itong ma-establish at kailangan silang encourage para sila'y lumago, magpatuloy sa Panginoon. Sabi nga sa Colossians chapter 2 verse 7, kinakailangan ang isang iglesia o ang isang mananampalataya either individually or collectively. Sabi niya, na nag-uugat at nangatatayo sa Kanya at matibay sa inyong pananampalataya gaya ng pagkaturo sa inyo na sumasagana sa pagpapasalamat. At kaya nga napakalaking bagay, napakalaking bahagi dito sa ating nakita si Timoteo. Alam natin si Timoteo ay naligtas sa pangangaral ni Apostol Pablo. At isa siya sa mga naging, sabihin natin, nag-involve, nag-cooperate para sa Ebanghelyo. Kaya nga, napakaganda rito ng pagsabi ni Pablo kay Timoteo. Kasi hindi lahat ay pwedeng makatulong sa pag-establish ng isang local assembly o ng isang local church. Kaya nga sa verse 2 sabi niya, at aming sinugo si Timoteo na aming kapatid. Believer siya. At alam natin na siya ay naligtas sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo ni Apostol Pablo. Pero ang maganda rito, ang sabi rito, sa English, and sent Timotheus, our brother, believer siya, and minister of God. Ministro.
minister, servant of God, and our fellow laborer. Ministro ng Diyos sa Ebanghelyo ni Kristo. Ito sa ating King James. Meaning, binigay niya rin yung buhay niya para sa pag-eebanghelyo at para sa paglilingkod sa Panginoong Diyos. Naalala ko po yung panahon na tayo po ay nag-outreach. Meron tayong Caloocan, meron tayong Mekawayan, Karuhatan, Marilao. Nung time po na yon ay mayroon kaming itinayo na isang tindahan dito sa Dao, although double purpose yun, titiran ng mga nag-aaral. Pero alam niyo po, nung nakikita ko ang pangangailangan ng mga kapatiran na tumatanggap sa Panginoon, sumasampalataya, yun din yung kaisipan na nakita ko. Hindi sapat na sila'y maligtas lang. Kailangan silang magpatuloy. Although nagdadalawang isip ako, ba't di ko aaminin yung totoo? Nagdadalawang isip ako. Kasi noon, nag-aaral pa yung mga anak namin. At kaya nga nagtayo kami to support yung kanilang pag-aaral. Pero nag-decide ako sa biyaya ng Panginoon. Pinili ko ang gawin ang nararapat para sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Hindi ako nagkamali sapagkat doon tumubo ang Valenzuela Christian Church. From then, nakaraos din ng mga anak ko, nakatapos sila. Tayong pinasasalamatan ko sa Panginoon. At natutuwa ako sa kanila nung sabihin nila sa akin, Tatang, kahit wag ka na magtrabaho, marami na yung gawain. Mga kapatid, bakit ko po ito sinasalaysay sa inyo? Sapagkat hindi sapat yung mayroong naligtas dahil sa Ebanghelyo. Maliwanag dito sa pagkasugo ni Timoteo, kailangan ang Tesalonica ay tumibay. At the same time, to comfort them. At maliwanag na ang yung mga katuruan. Kaya siguro hindi lahat ay pwedeng isugo, no? At ang maganda, bakit si Timoteo ang isinugo, marahil si Timothy is equipped siya at nakakitaan na siya ng mga sabihin natin na mga fruit, pagpapatunay na siya ay mayroong kakayahan na ibinigay ang Panginoon sa kanya para sa mga ganong pangangailangan ng isang local na iglesia. Kaya kung babasahin natin yung 1 Corinthians chapter 6, 16, 10 to 11, siguro isang 16, chapter 16, verse 10 to 11. 1 Corinthians chapter 16, verse 10 to 11. Sabi niya, ngayon kung dumating si Timoteo, sa Korinto na to po ito, no?
Ngayon kung dumating si Timoteo, ingatan ninyo na siya'y mapasa inyo na walang pangamba sapagkat ginagawa niya ang gawain ng Panginoon na gaya ko rin naman. Sino man nga ay huwag gumamak sa kanya, kundi tulungan ninyo siyang payapa sa kanyang paglalakbay upang siya'y makaparito sa akin sapagkat inaasahan ko siya'y kasama ng mga kapatid. Ang point natin dito, si Timoteo ay kinakitaan o mayroong kakayahan sa biyaya ng Panginoon na gawin ang gawain ng Panginoon. Hindi siya yung gusto lang niya ay ma-join siya, no? O gusto lang niya na makilala siya na leader siya. Hindi ganoon si Timoteo. Maliwanag, gumagawa para sa gawain ng Panginoon. Sa Pilipos, tumutulong din si Timoteo. Makikita natin sa Pilipos 2:19 hanggang 23. Hindi siya yung sama-sama lang. Hindi. Siya ay gumagawa sa gawain ng Panginoon. Sabi niya, datapot inaasahan ko sa Panginoong Hesus na suguing madali sa inyo si Timoteo upang ako naman ay mapanatag pagkaalam ko na inyong kalagayan sapagkat walang taong katulad ko ang pag-iisip na magmamalasakit na totoo sa inyong kalagayan. Sapagkat pinagsisikapan nilang lahat ang sa kanilang sarili, hindi ang mga bagay ni Jesucristo. Verse 22, ngunit nalalaman ninyo ang pagkasubok sa Kanya. Proof, but you know the proof of Him. Ang tinutukoy niya si Timoteo. Sabi niya, yung iba sa inyo, mga pansarili lang. Yun lang yung nais nila. Pero sabi niya, ngunit nalalaman ninyo ang pagkasubok sa Kanya na gaya ng paglilingkod ng anak sa ama, ay gayon naglilingkod siyang kasama ko sa ikalalaganap ng Ebanghelyo. Kaya, mapapansin natin si Timoteo. Why Timothy? Dahil siya ay equipped at siya ay may katunayan, katibayan, sapagkat nakikita sa kanya ang tunay na paglilingkod, pagmamalasakit, pagmamahal, tulad ng isang ama sa kanyang anak. Yun ang mayroon si Timoteo. Kaya napakahalaga na makita natin ang bagay na ito. Sapagkat kung si Timoteo ay hindi equipped at hindi kinakakitaan talaga ng ganung pagmamalasakit at pagmamahal sa mga believer, baka nagkamali si Pablo, baka nawalan ng kabuluhan ang kanilang pagpapagal tulad ng sinasabi ni Pablo dito sa verse 5. Sabi niya, dahil dito chapter 3, dahil dito naman nang hindi ko namatiis pa, ako'y nagsugo upang matalastas ko ang inyong pananampalataya. Baka sa anumang paraan kayo nangatukso ng manunukso at ang aming pagpapagal ay mawalan ng kabuluhan. It is possible sa kaisipan ni Pablo ay posible na mangyari ito, lalo na sa mga taga-Thessalonica, sapagkat ang Thessalonica ay infant church. Subalit, nakita natin na si Timoteo ay ginamit ni Pablo sapagkat alam ni Pablo na si Timoteo ay tunay na maaasahan sapagkat siya ay masipag sa gawain ng Panginoon
At siya may tunay na malasakit, pagmamahal sa mga kapatiran. Kasi kung walang ganong kakayahan si Timoteo, maaaring mawalan ng kabuluhan ang paglilingkod, o sabihin nating mawalan ng kabuluhan ang masira ang iglesia doon sa Thessalonica. Hindi lang siya masipag, hindi lang siya may pagmamalasakit. Sa Pilipos Kapitulo 2, talatang 22, makikita natin na mayroon siyang courage. Sabi rito, ngunit nalalaman ninyo ang pagkasubok sa kanya na gaya ng paglilingkod ng anak sa ama, ay gayon naglilingkod siyang kasama ko sa ikalalaganap ng Ebanghelyo. Pansinin niyo yung salita rito na, but you know the proof of him that as son with the Father, he had served with me in the gospel. Ibig sabihin, maybe si Timothy rin ay maraming mga bagay na sabihin nating tinalikuran sa kanyang pamumuhay para lang makibahagi. Hindi siya natakot na iwanan anumang mga bagay sa buhay niya. Bagkus siya ay buong puso na pinili niya ang maglingkod kasama ni Apostol Pablo. Kaya si Timothy ay masasabi natin na qualified siya. Qualified siya na isend ni Paul para sa Thessalonica. Kaya dito naman sa noong si Timoteo ay nanggaling na ron at ang sabi rito sa verse 7 o verse 6, nang siya ay dumating na, no? Ang sabi rito, datapwat ng si Timoteo ay dumating sa amin ngayon, nabuhat sa inyo at nagdala sa amin ng mabubuting balita tungkol sa inyong pananampalataya at pag-ibig. At lagi kami inaalalang mabuti ninyo. Ninanasang makita kami na gaya naman namin sa inyo. Dahil dito'y nangaaliw kami, mga kapatid, tungkol sa inyo sa pamagitan ng inyong pananampalataya sa lahat naming kagipitan at kapigatian. Sapagkat ngayon ay nangabubuhay kami kung kayo'y mamamalaging matibay sa Panginoon. For now we live, sabi niya, no? Dito ay naging, tingnan po natin, no? Kahit sila ay infant church, pero dahil totoo yung kanilang faith, yung kanilang pananampalataya, yung kanilang pananalig sa Panginoon, dahil totoo, makita natin na nagtagumpay sila. Sapagkat ang tagumpay ay matatamo natin sa pananalig sa Panginoon. Tandaan natin yan. Hindi dahil sa matagal na tayo, marami tayong alam. Sa pagtitiwala sa Panginoon. Kaya dito ay naging malaking kagalakan para kay Pablo sa kanila. Naging malaking kagalakan ito. At sabi nga rito, nagkaroon ng naging comfort din sila. Pansinin natin ito, no? Napakaganda eh. Si Pablo, nagwo-worry siya sa kanilang pananampalataya. Gusto niya na sila ay tumibay at sila ay maaliw.
Pero dito is opposite way. Yung kalagayan nila ay matibay dahil sa kanilang pananampalataya. Pagmamahalan, ang sabi rito, ay tanda ng kanilang pagtitiwala. Ibig sabihin, ang Espiritu Santo ang siyang patuloy na gumagawa. Sabihin natin sila ay napupuspos, controlled ng Espiritu Santo. Sapagkat isang bagay na para tayo ay maging matibay ay yung pagtitiwala sa Panginoon. Marahil sila ay sabihin nating very prayerful. Although hindi naman sinabi rito ay, pero yun ang isang sikreto. Sabi nga sa Jude chapter 1 verse 20. Isang bagay na para tayo tumatag, tumibay, una ang salita ng Diyos, pangalawa ang panalangin. Ang sabi rito, ngunit kayo mga minamahal, papagtibayin ninyo ang inyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya na manalangin sa Espiritu Santo. But you, beloved, building up yourself on your most holy faith, praying in the Holy Ghost. Ibig sabihin, manalangin ka. Kaya nga ang Espiritu ang siyang papatnubay sa atin. Ang Espiritu ang kumukonvict sa atin to pray. Ang Espiritu ang siyang tumutulong sa atin to pray. Ang Espiritu ang siyang tumutulong sa atin to understand the Word of God. Ang Espiritu Santo ang siyang tumutulong sa atin para tayo ay mapuspos at tumibay sa ating pananampalataya. At yan, kaya nga ang Thessalonians ay isang napakaganda na example, ideal local church. Nagbigay sila ng kaaliwan, kapanatagan sa mga ginamit ng Diyos sa kanila. At maliwanag yan dito noong i-report ni Timoteo. Sabi niya, datapwat verse 6, nang si Timoteo ay dumating sa amin ngayon, nabuhat sa inyo, at nagdadala sa amin ng mabubuting balita. Ginamit yung good, sabi, parang good tidings, parang gospel din, ano? Mabubuting balita. Ibig sabihin, yung news na yon, yung good tidings na yon, like gospel, mayroong kapangyarihan. At naranasan nila po yun. Yung kanilang kalagayan na tumitibay, lumalago, ay parang ebanghelyo din siya. May kapangyarihan. Ibig sabihin may effect, mayroong dinudulot na mabuti sa mga tainga ng mga nakakarinig. At yun ang kanilang pananampalataya. Yung kanilang tunay na pananampalataya. Ako personal, nakikita ko yan sa mga kapatiran natin na encourage talaga rin ako. Dito sa atin, nakikita ko, na-encourage ako. Pero kahit sa ibang mga outreaches natin, nakaka-encourage yung mga yung makita mo sila na sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga pag-uusig, sa kabila ng mga trials, kahirapan, ay masigla sila na nakikibahagi sa gawain ng Panginoon. Yung sincerity with the power of the Holy Spirit. Nakaka-encourage talaga yon. At yan yung naranasan nila Pablo. Sabi niya,
nagdala sa amin ng mabubuting balita tungkol sa inyong pananampalataya at pag-ibig. At laging kami ay inaalalang mabuti ninyo, na ninanasang makita kami na gaya naman namin sa inyo. Verse 7, sabi niya, dahil dito'y naaliw kami, mga kapatid, tungkol sa inyo, sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, sa lahat naming kagipitan at kapigatian. Sa English, ginamit dito yung verse 8, sabi niya, for now we live. Sabi niya, verse 7, therefore, brethren, we were comforted over you in all our affliction and distress by your faith. Alam naman natin kung ano yung nararanasan nila Pablo during that time. No? Yung mga threat at kasama na roon yung mga pangangailangan nila, limited sila, hindi sila masyadong makagalaw dahil sa pagbabanta ng mga Hudyo. Pero in spite of that, dahil sa mga taga-Tesalonica, dahil sa kanilang pagmamahal, dahil sa kanila ay naaaliw, nai-encourage, na a-uplift yung kalagayan nila. Kaya nga, ganun na lang ang pasasalamat ni Pablo. Sabi sa verse 9, sapagkat anungang pagpapasalamat ang aming muling maibibigay sa Diyos dahil sa inyo. Dahil sa buong kagalakan na aming ikinagagalak dahil sa inyo sa harapan ng aming Diyos. Thankful siya. Dahil alam niya, all of this, lahat ng mga bagay na nangyari at nangyayari. Kaya hindi natin pwedeng masabi na siya ay walang pagtitiwala sa Diyos. Alam niya na ipinagtitiwala niya ito sa Diyos. Subalit, kailangan niyang gawin ang mga dapat gawin. Sabi nga, do your best and will God do the rest. Sapagkat kung minsan maraming mga gustong maglingkod, kaya lang they choose, pinipili lang nila yung mga bagay na gusto nila. Subalit dito ay si Pablo, alam niya, kahit mahirap para sa kanya, kahit kailangan niya si Timoteo, isinugo niya ito. Malaman lang, matulungan lang, mapagtibay niya lang, maaliw niya lang ang mga taga-Tesalonica. At makikita natin, ito yung tunay na ministry. Ito yung tunay na paglilingkod sa Diyos. Evangelize, establish, para sila'y lumago sa pananampalataya. Tulungan, lumago sa pananampalataya. Kaya, sabi rito, verse 10 to 13, sabi niya, gabit araw ay dinadalangin naming buong ningas na aming makita ang inyong mukha at aming malubos ang inyong pananampalataya. Kaya dito, merong eagerness talaga si Paul. Gusto niya rin silang makita, and ang purpose niya, hindi lang yung makita niya ng mukhaan ng mga kapatid, no? Kundi ang layunin niya is, ang sabi niya, malubos ang inyong pananampalataya. Sabi niya, and might perfect that which is lacking in your faith. Ibig sabihin, matulungan niya. Paul is concerned. Nakahanda siya na magsakripisyo para sa ikatitibay, ikalalago ng mga mananampalataya. Sabi niya, verse 12, at kayo palaguin at pasaganahin ng Panginoon sa pag-ibig sa isa't isa, sa lahat ng mga tao, gaya naman ng amin sa inyo.
And the Lord make you to increase. At verse 13, sabi niya, to the end, He may establish your heart unblameable in holiness before God, even our Father at the coming of our Lord Jesus Christ with all His saints. Ito yung, kaya itong chapter 3, ang pinaka-key word ay yung word na establish and comfort. At napakaganda ng katotohanan ito. Nasimulan ang Thessalonica through the preaching of the gospel. Yung tapat na pangangaral ng ebanghelyo. At noong may mga naligtas at ito'y naging isang local church, inais ni Pablo na sila ay lumago, tumibay hanggang sa pagdating ng Panginoon upang sila ay makapamuhay na nakalulugod. Sila ay magamit ng Diyos para din sa iba pang mga kaluluwa. At nawa ay matutunan natin ang mga bagay na ito. At nawa, tulad ni Pablo, nila Timoteo, ay magkaroon talaga tayo ng tunay na concern. At may papakita natin yung concern natin kung sila'y pipiliin natin. Pipiliin natin sila over sa ating sarili na kagustuhan. Parang ang ating Panginoon, dahil sa kanyang malasakit at pagmamahal sa atin, pinili niya tayo. Sabi niya, not my will, but your will be done. Kaya mga kapatid, nawa ay magdala ito ng hamon, pagpapala sa atin. At nawa, ang aking panalangin din ay ang bawat isa, ang ating iglesia, ay tunay na tumibay, lumago sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. At magbunga ito ng paglagong pananampalataya, pagmamahal, yung tunay na pagmamahal na bunga ng Espiritu. Ano yung agape love? What is the difference of agape love? Agape love is you are ready to sacrifice for others. Nawa ito ay magiging pagpapala sa atin at ako'y nananalangin na nawa ang bawat isa ay tunay na magamit sa pagpapatibay ng ating lokal na iglesia at ang mga iglesia pa na pinagkakaloob ng Panginoon sa atin, naway mapagpala niya tayo tulad nila Pablo, nila Timoteo, at nila Silas. Tayo manalangin. Ama, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat po at naway magdala po ito ng karunungan po sa amin upang kami po ay makapaglingkod na nagbubunga at nakalulugod sa iyong harapan. Dagdagan mo po ang aming malasakit at tulungan mo na lumago ang pag-ibig sa amin upang matuto kaming magsakripisyo para po sa iyong gawain. Ang lahat po ng ito, Diyos, ay aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Balik ko muna po sa ating MC para sa ating mga question and answer. Brother Abel, naka-off po yata yung mic.
Parang nawala po, Brother Abel, yung mic niyo po. Ayan po, Brother Abel. Nawawala po, Brother Abel. Kanina po meron po akong narinig po. Sige po, habang inaayos po ni Brother Abel po yung microphone po, pwede Ayan po po. tayo. Ayan po, Brother Abel. Yan. Ginamit ko po kasi yung mic kanina kaya malakas yung ulan. Sige po, mga kapatid, nasa dako na po tayo ng ating pong question and answer. Doon po sa mga kapatid po natin na may mga question, ay open po. Open lang po yung mic at pwede na pong makapagtanong. Sige po, mga kapatid. Wala po ba tayong mga question, mga kapatid? Last call po, mga kapatid. Baka meron po tayong mga question. Marahil ay doon po, dalawang bagay lang. Kung minsan, sabi naiintindihan at hindi naiintindihan. Sana doon po tayo sa mas naiintindihan. Tulad nga po ng sinabi po ng ating kapatid na nawa ay naging hamon din po ito at naging kagalakan din po at pagpapala sa bawat isa po sa atin. Marahil tayo po ay magwakas sa isang closing prayer kay Brother John. Hingin po natin kay Brother John na pangunahan po tayo sa closing prayer. Sige po, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat, papasalamat po kami, Ama, sa mabiyayang gabi na muli niyo pong ibinigay po sa amin para po sa amin pong pagpapatuloy po sa amin pong series lesson po sa aklat po ng Thessalonica. Salamat din po sa muli pong patnubay po na ipinagkaloob po ninyo sa amin pong pakikinig at pag-aaral na pong mga salita. Sa lahat po ng mga kapatid po na nag-join sa Google Meet at nanood po sa live, sa inyo pong anak na ginamit. At sa mensahe po na amin pong narinig, nawa ang bawat isa po sa amin ay tunay po na magamit po ninyo para po sa ikakalago po ng inyong pong gawain sa pagbabahagi po ng mabuting balita ng kaligtasan, sa pag-establish po ng mga local churches. Nawa ang bawat isa po sa amin ay magkaroon po ng puso, desire na katulad po ng mga lingkod po ninyo na amin pong napag-aralan, na ipagkaloob ang amin pong mga buhay para po sa inyo pong gawain
At nang sa gayon patuloy po na kayo po'y manguna po sa mga buhay po namin. At ang mga desire po namin ay patuloy po na pangunahan po ng Banal na Espiritu, nang makapaglingkod po kami ayon po sa inyo pong kalooban. Patawarin niyo po kami sa lahat po ng mga pagkukulang, sa lahat po ng mga motibo po namin na minsan po ay hindi nagiging kalugod-lugod sa inyo pong banal na harapan. Nawa ang mga salita po ninyo, mga pag-aaral po namin ang patuloy po na maging kalakasan po namin. At ganoon din po kami po ay makapaglingkod po sa inyo pong banal na harapan. Salamat po sa lahat. Kayo po ang magpala po sa mga kapatid. Amin din pong panalangin sa mga hindi po nakapag-attend. Nawa mapanood po nila ang mga recorded video. At sa lahat pa ng madadatnan po ng mga mensahe po ninyo, ang Banal na Espiritu ang patuloy pong manguna. At muli po, Ama, ang lahat po ng ito ay amin po pinapasalamatan at patuloy po na dinadalangin sa matuwis na pangalan po na ipong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Magandang gabi po at God bless po sa atin pong lahat. Thank you po. Good evening. Yes po sa ating lahat. Thank you po. God bless. Thank you po. God bless.